Isang tigre ang naghintay at nag-abang ng 12 oras, sa labas ng kubo ng isang lalaki, bago niya ito sinunggaban at pinaghiwa-hiwalay ang katawan bago niya ito tinigilan, at iniwan siyang walang ulo sa isang kalunos-lunos na pangyayari. Ano kaya ang motibo nito, at bakit nilapa siya ng galit na tigre? Yan ang ating ikukwento ngayon. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong kagaya nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like, at pindutin ang notification bell, para lagi kang updated, sa mga kwentong kagaya nito. Disyembre taong 1997, sa dulong silangan ng bansang Russia, isang serye ng mga nakakakilabot na pagpatay, ang bumalot sa isang tahimik at malayong kagubatan na nababalutan ng nyebe, dahil sa isang mapaghiganting Siberian tiger. Ang marahas na pag-atake, ay naganap sa isang bayan sa silangang Russia, na kung saan ang unang biktima, ay si Vladimir Markov, isang 47 taong gulang na poacher, ay palihim na sinundan, at pinatay ng isang tigre, nang matagpuan ang kanyang walang ulo, at walang bituka na niyang katawan, malapit sa kanyang cabin. Pagkatapos, ay natagpuan rin ang damit ng isang dating sundalo, na si Andrei Pochepnya na basang-basa sa dugo, ang kanyang relo, krusipiho, at isang pares ng inabandonang bota, ang tanging natitira na lamang sa kanya pagkatapos niyang puntahan ang kagubatan, para mangaso, makalipas ang ilang araw. Ang dalawang biktima ay nilapa at kinain ito ng Siberian tiger. Kinakatakutan ng alpha male Siberian tiger, na may sukat na mahigit 9 feet long, at tumitimbang ito ng humigit kumulang na 500 pounds, ay napakalakas, mabilis, at mabangis, at brutal na kinain ang parehong mga biktima. Napilitang pumatay ng tao ang Siberian tiger, dahil sa ginawang pagkakamali noon ni Vladimir Markov, nang nakawin nito ang mga bahagi ng hayop na nahuli at pagkain sana ng Siberian tiger. Ito ang dahilan kaya nagalit ang tigre kay Markov, at nagsagawa ito ng isang misyon, para sa kanyang paghihiganti. At hinanap niya ito sa kagubatan ng mangangasong si Markov. Hanggang sa isang araw, ay nakita ng tigre si Markov, habang nangangaso ito, gamit ang kanyang shotgun. Ang hindi alam ng mangangaso ay palihim na pala siyang pinagmamasdan ng tigre, at pinakikiramdaman na siya nito, na tila ba'y pinag-aaralan niya ang lahat ng kilos at ginagawa ni Markov. Hanggang sa kung saan ito nakatira, ay palihim na sinusundan pa rin ito ng tigre, at naghahanap ng tamang tiyempo para makaganti. At isang araw ay dito na nakahanap ng pagkakataon ng tigre, pumwesto ito ng patago malapit sa bahay ni Markov, at matyagang naghintay ito na lumabas. Malamig at nagyayelo ang kagubatan sa panahon na iyon, kaya nasa loob lamang ng kanyang cabin o bahay si Markov, hindi niya alam na may naghihintay sa kanya sa labas na panganib. Makalipas ang 12 na oras ay nagbunga ang paghihintay ng tigre. Lumabas si Markov dala ang kanyang shotgun para mangaso, pero hindi niya alam na nakaabang na pala sa kanya ang tigre. Alerto ang tigre, dahan-daang lumapit para sunggaban ng walang kaalam-alam na si Markov. Nagulat at mabilis na hinarap ni Markov ang mabangis na halimaw, gamit ang isang shotgun, upang takutin sana at galitin ang tigre. Pero napakabilis at napakalakas ang tigre, agad niyang sinunggaban ito, hindi agad nagamit ni Markov ang kanyang baril sa bilis ng pangyayari. Ang sumunod na pangyayari, ay humantong sa kanyang karumal-dumal na pagkamatay, sa kamay ng naghihiganting tigre. Nilapa siya nito at pinagpunit-punit ang katawan ni Markov, hindi na niya ito tinantanan, hanggang sa humiwalay ang kanyang ulo sa kanyang katawan, sa kanya lamang ito iniwan na wala ng buhay, nakaganti ang tigre sa ginawa niya kay Markov. At pagkaraan ng mga ilang araw, nagtuloy-tuloy ang galit ng tigre sa mga tao. Isang araw natagpuan ang katawan ni Andrei Pochepnya, isang batang lokal, ang sumunod na target ng tigre. Si Andrei Pochepnya ay armado ng isang kinakalawang na bolt-action rifle, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na may depensa ang kanyang sarili, nang mabilis na dinaig siya ng galit na tigre, at nilapa at kinain siya nito, iniwan na lamang siya ng tigre, na damit at bota na lamang ang natira, at basang-basa ito ng dugo. Pagkatapos ay sinundan pa ito, nang tangkang atakehin ng tigre ang isang kalapit na pamayanan,
na nagdulot ng gulat, takot at kaguluhan sa mga residente. Ang mga awtoridad ng bansang Russia ay nagsagawa ng desperadong hunting operations para mahanap ang halimaw na tigre. Sa isang paghahanap at pag-iimbestiga, halos muntik na ding hindi nakaligtas ang pangunahing investigador sa pag-atake ng tigre nang makasagupa siya ng isang grupo ng mga hunters. Ngunit naging alerto sila at nagawa ng kanyang mga kasamahan na mapabagsak ang tigre sa pamamagitan ng pagbaril dito, at doon na nagwakas ang nakakakilabot na hatid ng galit at mapaghiganting tigre. Ano ang masasabi mo sa ating kwento ngayon? Mag-comment ka lang at ating babasahin, at muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.